Halos kalahati lang ng Metro Manila ang Gaza Strip na siyang sentro ngayon ng pambobomba ng mga puwersang Israeli bilang ganti sa pag-atake ng grupong Hamas noong Sabado. Kaya ang mga Pilipino roon nangangamba para sa kanilang kaligtasan. 70 Pilipino na ang humihiling na mailikas sa lalong madaling panahon. There are no Filipinos asking for a repatriation so far from Israel. However, we have from Gaza and the number keeps increasing. Kaya ang Pilipinas, kasado na raw ang mga plano. Kung papayag raw ang mga gobyerno ng Israel, Palestine at Egypt na mailabas ang mga Pilipinong nais ng makauwi, dadalhin sila sa Adana International Airport sa southern Turkey na magsisilbing temporary safe haven. Dito ipadadala ng Pilipinas ang dalawang C-130 Hercules at isang C-295 plane ng AFP para maiuwi sa Pilipinas ang mga Pinoy. Maaari rin nilang gamitin ang Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv kung may pahintulot ang Israel. Commercial flight naman ang kanilang sasakyan kung sakaling makatawid sila sa Egypt. I am here to assure everybody the Armed Forces of the Philippines is prepared to execute evacuation operation should there be a need for that. Bagamat may mga plano, marami pa rin daw mga balakid, lalo na para sa mga Pilipino sa Gaza. Ipinagbabawal kasi ngayon ng Israeli government na makapasok ang sinuman mula Gaza. Patuloy rin ang mga bakbakan kahit sa border ng Gaza at Egypt. Kaya kailangan daw munang pumayag ang Israel at Egypt para makalabas ang mga Pilipino at mga asawa nilang Palestino. So at this point, it may not be safe for our nationals to leave through that exit point. They just have to wait it out until there emerges a humanitarian corridor that will allow the safe passage of third country nationals. Bagamat wala pang napapaulat na may Pilipinong nasaktan sa pambobomba ng Israel sa Gaza, hindi pa naman masabi kung kailan mailalabas ang mga ililikas mula sa Gaza. Pinapayuhan rin ng mga Pilipino sa Gaza na mag-imbak ng pagkain at tubig at kumubli sa mga ligtas na lugar sa tuwing may bakbakan. Rex Remitio, CNN Philippines.